So bukas ay pahinga muna po tayo sa kampanya. Tayo po ay sasama at makikiisa sa isang rally, okay, sa harapan mismo ng konsulada ng China diyan po sa Makati. Ito po ay pinangungunahan ng Filipinos Do Not Yield Movement. Okay? So ang kanilang mensahe, Palawan ay sa Pilipinas, hindi China. Palawan sa mananakop, di ka pasisiil. Okay? So 10 a.m. po bukas sa May Hilpuyat Avenue sa World Center, okay? Sa harapan po ng Chinese Consulate diyan po sa Makati. Of course, ito pong sa Filipinos Do Not Yield Movement, yan po ay pinangungunahan ni ABP First Nominee Pep Goytia. Yan po, isa po yung talagang true patriot, isang makabansa na leader natin, na siya po mismo ay walang takot na magrarally doon, haharap doon, at ipapahayag po sa China. Ito yung sinabi dito sama-sama nating labanan ang kasinungalingan ng China, ipaglaban ang ating karapatan sa Palawan at West Philippine Sea. So napaka-importante po sa mga leaders ngayon, lalo na yung ating magiging representante sa Kongreso, na tama yung pong prinsipyo, tama yung kanyang direksyon pagdating po sa pagprotekta sa ating sovereignty. Pangit po kapag makakarinig tayo ng isang politiko na sasabihin na hindi totoo yung West Philippine Sea, gawa-gawa lang natin yung West Philippine Sea. Hindi po kahit na sabihin mong ito ay Pilipino ang nagpangalan dyan, si Pangulong Noynoy Aquino before, siya yung nagpumirma niyan para magkaroon niyan. Yan po ay dapat po nating ipaglaban. Nanalo po tayo sa UNCLOS dyan. At yung West Philippine Sea ay sa atin. At wala pong ibang bansa ang pwedeng manggulo dyan at pwedeng istorbo sa atin dyan o magkamkam ng mga lupa o teritoryo na hindi po sa kanila. Kaya importante po itong pinaglalaban ni Kong Pep Goytia ng ABP Party List. Siya din po yung head ng Filipinos Do Not Yield Movement. So asahan nyo, Kong Pep, na bukas po ay nandyan kami at makikiisa po sa laban ninyo. Kasi naman guys, ang daming mga pangyayari po ngayon na talagang nakakabahala. Okay? Ito, sa Bataan, Zambales, tsaka Pangasinan. Okay? Nanawagan si Congressman Ace Barbers na ayon sa kanyang mga sources, halos lahat ng mangingisda sa mga shorelines na pinapaupahan sa mga Chinese nationals ay nawawala ng hanap buhay dahil itinataboy at hindi sila pinapadaan sa mga pinapaupahang mga shorelines. 85 companies, okay, Chinese-owned companies, yung pong nasa shoreline ng Bataan, Zambales, Pangasinan. So ang dami pong mga mangingisda dyan. Tinataboy sila sa sarili nating teritoryo. Nakakabahala po ito pong binunyag na ito ni Congressman Ace Barbers na dapat po ay tinututukan po natin at dapat hindi po natin hayaan na sila yung kumamkam ng ating likas na yaman. Dapat po yan po ay para sa mga Pilipino, para sa ating mga mangingisda, para po magbigay sa atin ng mga masustansyang pagkain na galing po sa sarili nating teritoryo. Kaya yan yung isa sa mga pinaglalaban natin, di ba? Yung sa West Philippine Sea. At nakakabahala nga na pinapayagan ito ng mga ilang LGUs, ng ilang government agencies, na ewan ko kung nababayaran ba yan, bakit nila hinahayaan na itaboy yung mga sarili nating mangingisda dyan po sa shoreline ng Bataan, Zambales, Pangasinan. Ito, idagdag mo pa, di ba, yung lumabas po na balita dyan po sa Tarlac City, okay, kung saan po yung pong isa sa mga nahuling alleged spies ng ating gobyerno ay nag-donate pala doon po sa LGU. Okay, 15 motorsiklo, 200,000 peso cash ang idineposit sa account mismo ng syudad. Anong kapalit nun? Bakit hinahayaan po natin? At ba't pinapayagan syempre ng mga LGU, specifically dito po sa Tarlac City, bakit nila pinapayagan
si Mayor Christy Angeles, di ba? Ba't niya hindi man lang niya tignan saan ba galing itong donasyon na to? Lehitimo ba na negosyante ito o baka naman meron na palang ibang hindi tama, di ba? Yun na nga, yung nag-donate dito kay Mayor Christy sa Tarlac ay isa ngayon sa mga pinaghihinalaan na spies. Ang tanong dito, meron kayang mas malalim na ugnayan yung nag-donate, yung posibleng spy at diyan po sa LGU ng Tarlac City. Sana naman po wala. Sana na sinasabi nila ito daw ay inosenteng regalo lamang, 'di ba? At wala naman daw hinihinging kapalit. Pero syempre po maganda matignan, maganda po maimbestigahan at ibang-iba yung level po ng threat na dinadanas po natin ngayon dahil po sa pag-penetrate, sa pag-infiltrate at panghihimasok, pang-bribe, at kung ano-ano pa nito pong mga puwersa ng China na talagang nanggugulo po sa ating bansa at talagang kumaga they take advantage doon po sa kahinaan natin, sa korupsyon ng ating sistema para po makapenetrate, makapasok at makuha yung gusto nila. So, see you po tomorrow dyan sa Makati. Ilalaban po natin ito at we will make sure na hindi po tayo mapapasok ng kahit sinong mga spies o kahit na anong mga gustong manakop ng teritoryo po natin. O makaisa po tayo kung wala kayong gagawin bukas 10 AM sa Makati, kasama po yung ABP, si Congressman Pep Goytia. So see you there tomorrow sa Makati. Bye bye guys.